So today we'll be discussing security reports. So what is a security report? It is a formal, documented communication detailing observations, events, vulnerabilities, and analysis related to the protection of people, assets, and information. So pag security report, hindi lang tao ang pinoprotektahan ha. Hindi lang tao ang sinisecure, kundi pati facilities and other properties, assets, and information. Unlike police or forensic reports, security reports primarily focus on risk mitigation and future prevention. Kasi kapag police or forensic reports, meron ng krimen na nangyari. Kumbaga, nire-report mo na lang, ipinapaalam mo na lang kung ano yung mga naging findings mo, kung ano-ano yung mga ebidensyang nakalap mo, at kung ano yung resulta ng analysis ng mga pieces of evidence na yon. But in security reports, ang ipinapaalam mo is kung paano mababawasan yung risk sa security issues, sa security threats. Core purpose of security reports. First function is legal protection. This creates a factual record for liability claims, insurance, and litigation. The impact is that it defends the organization in court or against regulatory actions. Kumbaga, ang isang institution would be protected in court kapag dumating yung pagkakataon na kailanganin na humarap sila sa korte. Such as when merong liability claims, na litigate sila, or merong mga insurance claims, protected sila kasi meron silang security reports. Second one is risk mitigation. It identifies weaknesses and threats before they result in major loss. Katulad nga ng nabanggit kanina, ang main purpose ng security reports is risk mitigation. Kasi lahat naman talaga ng facilities, merong security risk. Ang gusto nating mangyari, mabawasan yung mga risk na yon, mapigilan na mangyari yung kung ano man yung risk na yon. Risk mitigation. So, risk mitigation is done by identifying yung weaknesses ng isang institution or ng isang installation. Ano ba yung mga mahihinang parte ng installation na to? Ayusin natin. Malalaman lang natin yan kapag meron ngang security report. Ang impact nito is that it shifts security posture from reactive to proactive. So, when we say reactive, eto yung nangyari na, tsaka ka palang aaksyon. Pero pag sinabing proactive, hindi mo na kailangan hintayin pang may mangyari. Kumbaga, umaksyon ka na, wala pang nangyayari. So, walang mangyayari in the future, diba? Then, third one is resource allocation. This provides empirical data to justify security budget, staffing, and technology upgrades. This ensures cost-effective and evidence-based security spending. Kumbaga, hindi ka naman basta-basta magsasuggest na kailangan natin, sir, ano ang justification mo sa pagsasuggest. So, para sure na cost-effective tayo, syempre kung ano yung sinasuggest natin sa managers natin, kung ano yung sinasuggest natin sa administration, sa may-ari ng installation na yon, syempre it would cost something, di ba? Kaya kailangan kung ano yung nasa report natin, mailalagay din natin na ito yung suggestions and this is the most effective and most co-efficient way to really protect the installation. Professional practice and legal impact. Security professionals' duty. First one is that documentation is considered as due diligence. A well-written report proves that the security team was aware of risks and acted responsibly. Failure to document creates legal liability. Kapag nagsusulat, kapag nagdo-document ka ng lahat ng bagay na nangyayari, then pinapatunayan nito na ang security team was aware of the risks na meron doon sa installation na yon and that they would act responsibly. They would act accordingly doon sa mga risks na yon. Siyempre, kapag hindi ka nag-document, wala kang ebidensya na ito nga yung mga risk na yon, di ba? Kaya kailangan talaga nagdo-document, kaya kailangan talaga nagsusulat ng security reports. Next is avoid opinion, state facts. Never use emotional language or guess motives. State only what was observed, heard, or measured. Kaya nga, ang pagsusulat ng actually kahit anong report it has to be objective. Hindi pwedeng base sa emosyon. Hindi pwedeng base sa damdamin. Kailangan base ito sa facts. It has to be objective. Ang bad example nito, the suspect looked guilty and quickly run away. O paano mo nalamang guilty siya? Ano ba yung itsurang guilty, di ba? And then, yung good naman, an unknown male ran from the scene immediately after the alarm was triggered. So, doon sa good, di ba? Puro facts lang. Sinasabi niya, merong lalaking tumakbo pagkatapos mag-ring nung alarm, nung na-trigger yung alarm, di ba? So, it's all facts. Walang
look guilty. O talagang alam mo ang itsura ng guilty, di ba? And maintaining the privilege. Reports prepared for litigation or in consultation with legal counsel may fall under legal privilege. Follow all organizational protocols regarding distribution. So lahat ng security reports, they have to be kept confidential. Pero kung ito ay gagamitin in a legal manner at ipapakita mo yan sa abogado mo, well, okay lang naman. Kasi that would fall under legal privilege. Ibig sabihin, hindi pwedeng ipakita ng abogado mo yung mga reports na yon. Kaya again, hindi pwedeng basta-basta lang isisiwalat kung ano man ang nilalaman ng mga security reports. Maliban na nga lang kung ito ay ipapakita mo sa abogado mo. Then, that would fall under legal privilege.